Sinabihan ni Liam ang kanyang ama na personal pala ito dahil sa nangyari sa kanila ni Ayen kaya sila nasa ganitong sitwasyon. Sinubukan magpakamatay ang kanyang ina dahil kay Ayen. Ngayon, posibleng mamamatay silang lahat dito dahil kay Ayen. Humihingi naman ng sorry si Magnus kay Liam at hindi niya akalain na aabot ang lahat sa ganito. Sinabihan ni Liam ang kanyang ama na alam niya na nagsisisi na siya at wala na rin naman sa buhay niya si Ayen at pinilit niyang ayusin ang kanilang relasyon ng kanyang ina. Nakita niya ito, pero base sa lahat na nangyayari ngayon, huli na ang lahat. Sinabihan ni Magnus ang kanyang anak na hindi pa huli ang lahat. Buhay pa sila at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para siguraduhing maliligtas sila ng kanyang ina. Handa niya itaya ang kanyang buhay para sa kanila, para sa ina niya, at sa lahat ng mga nadamay dahil sa mga pagkakasala niya. At agad na sila nagtungo sa daungan ng mga pulis upang siguraduhing ligtas si Greta at iba pang kasama nila. Pero hindi nila alam na wala pala doon si Greta at bumalik ito sa resort upang hanapin sila. Galit na nagtanong si Greta kay Jacinto kung ano ang nangyayari. Ipaliwanag niya ito sa kanya. Nakita naman niya, papatayin siya nito. Papatay nila pati ang kanyang pamilya. Ang sagot niya, Jacinto, hindi niya alam. Ang galit na sabi ni Greta, bakit hindi niya alam? May usapan sila noon, bakit humantong sa ganito? Si Greta palang mastermind sa nangyaring hostage-taking ngayon sa La Playa Roja. Dahil ito lamang ang kanyang nakikita na solusyon upang bayaran niya ang lahat ng kanyang utang at para hindi malaman ni Magnus na wala na silang pera sa bangko at para mabayaran din niya ang utang niya kay Jacinto. Ang unang plano ni Greta ay pagnakawan lamang nila ng mga alas ang kanyang VIP guest. Ngunit nabago ito dahil sa plano ni Jacinto na kailangan nila i-hostage ang mga VIP guest at kunan ito ng money ransom. Pumayag si Greta sa plano ni Jacinto dahil malaki ang kanilang makukuha na pera. At may dalawang kondisyon si Greta para kay Jacinto na kapag isagawa na nila ang hostage taking, huwag nilang sasaktan ng kanyang pamilya at walang masasaktan nito. At higit sa lahat, walang makakaalam na kasangkot siya nito. Gayunpaman, napagtanto na nga ni Emil na hindi nila kasama si Ayen sa isla at guni-guni lamang niya ang lahat na ito. Inisip naman ni Lainey na baka epekto lamang ito nung nabaril ang kanyang ama noon sa ulo, kaya nakikita niya ang kanyang ate Ayen. 6 na taon na ang nakakalipas nung hindi na nagpakita sa kanila si Ayen. Pinapangako naman ni Emil sa kanyang sarili na papatayin niya si Magnus dahil ito ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak silang pamilya. Inisikaso na nga ni Senador Maristela ang paglaya ng kapatid ni Lucas upang makasama na niya ang kanyang anak. Habang si Jacinto, inutusan niya si Emil na umalis na sila ng isla dahil marami na silang nakuha na pera. Pero ayaw umalis ni Emil dahil hindi pa siya tapos sa kanyang misyon. Maghihiganti pa siya kay Magnus at itinapon niya ang radyo upang hindi makakontak sa kanya si Jacinto. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Roja. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.